Hello guys, sorry nakamute pala ako. Good evening guys. Um, check. Naririnig ako guys, type yes in the chat. Kung naririnig ako, type yes, loud and clear. Yes, okay, perfect. So, welcome everyone. Welcome Miss Thelma, Estorino, Sir Sammy, MJ, Carl, Che, Chloe, Automotive Icon, ayun. So, Sir Godofredo, JP, Jeric, John, Jomel, June, Sir Mark, Miss Mary, Mel, ayan, si Winnie. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. Alright, so, ngayong session is day 4 na natin, no? I'll be talking about the Facebook ads metrics na kakailangan ninyo when running Facebook ads. Alright, so, sino dito guys yung nagme-messaging campaign pa? Let me know in the chat. Type 2 if you guys are using messaging campaign. Type 2 in the chat. Ayan si Jomel, si Mark. So yan, nag-messaging campaign pa sila. So for those of you guys na nagme-messaging campaign pa, there are only ano siya, very straightforward yung metrics na kakailanganin mo sa Facebook ads wherein if you're still using the messaging campaign. Tatlo lang yung metrics na babantayan mo. Number 1 is number of messages. Okay? Number 2 is quality of messages. Number 3 is cost per message. Alright, tatlo lang yon. Number of messages, quality of messages, cost per message. Sa website, if you have a website or a landing page, you have a lot of metrics to follow or to dig deeper in terms of the anong tawag dito, the data that you're getting from your Facebook ads. No? But on the messaging side, very straightforward siya. Ilan yung pumasok na message doon sa campaigns mo from September 1 to September 30? Dapat alam mo kung ilan yung total na pumasok. Out of dun sa total na pumasok, ilan dun yung quality users or quality leads na kausap mo. Ibig sabihin, let's hypothetically say 350 messages ang pumasok for the month of September. Out of 350 messages, were you able to get a good quality leads sa man lang? Were you able to get at least a good percentage of those people na nag-message sa page mo? Matino ba silang kausap o wala lang, trip lang, napindot lang nila yung message, yung messaging button. So dapat maintindihan mo 'yon. Ilan yung percentage ng tao na 'yon? And then you can calculate how much are you paying per message sa page mo. Let's say for example, hypothetically speaking, you have spent 10,000 pesos for the month of September divided by 350 messages, that's your cost per message. So, yung tatlo na yun. Okay? But for today's lesson, we're gonna head over doon sa page po ni Miss Gail, which is, I'm not sure kung nandito na si Miss Gail. Miss Gail, nandiyan ka ba? Wala pa yata. But anyway, so since may access naman ako doon sa page ni Miss Gail, I'll be showing you the Facebook page ni Miss Gail. 1 minute. Our session for today won't be long kasi metrics lang yung pag-uusapan natin. But yeah. Okay, I'll be showing my screen. Good evening, Jing. Magandang gabi. I'll be showing my screen and then here you go. Ito po yung page po ni Miss Gail. Then once you're here sa Facebook page, just click the page and then you will see the Meta Business Suite. Okay? Click nyo lang yung Meta Business Suite. And then mapupunta kayo sa Meta Business Suite and then click nyo lang yung inbox. Okay? Now, mapupunta kayo sa Messenger. Okay? And then
So, na-set up na natin kahapon or kagabi yung um, campaign, di ba? So, basically, ang mangyayari po noon, let's say for example, merong nag-message po doon sa page po ninyo. You need to be able to, if you are in the e-commerce space, if you're selling something, nag-order, nagbayad, click mo tong order status. Pagka ganyan, review mo lang. Then agree ka lang. Ayan, agree. So, i-click mo lang tong order status. Malalabas na yan pag nag-agree ka. Tapos, halimbawa na napadala na yung item, so it's gonna be shipped. No? Or naka-order siya, hindi pa bayad. So, ilagay mo ordered. Pero pag nagbayad na, i-click mo yung paid. And then, kapag, yun nga, nag-paid na, nabayaran na yung in-order sa'yo, punta ka dito sa peso sign, create order. Pag lumabas yung ganito, click mo lang yung allow. And then, magkano yung amount na in-order nung user, let's say amounting to 1,500 pesos. Ano yung in-order sa inyo? Halimbawa, product, anong product yon? Anong product A or package A? Tapos lagyan nyo ng konting description. Kung ano yung description na magbibigay sa inyo ng ano. Pag kinrate order mo to, lalabas doon sa user. Makikita niya yon. Okay? Magkakaroon siya ng parang online resibo galing doon sa Messenger, galing doon sa anong tawag dito, doon sa kinrate order mo. Makikita niya yon. Tapos kung meron ka talagang official receipt, pwede mong i-attach dito, attach file, and then you can send them over the official receipt. Pwede yon. So order status, kaya mo gagamitin ito, kaya mo i-click itong paid na to in order for you to be able to send the signal kay Facebook that this person bumili siya sa'yo. Okay? This person buys your product or bought something from your store. Okay? And then, click mo tong new customer, today's date, and then you can still add notes. Ano pa yung pwede mong ilagay na notes for this customer? Halimbawa, masarap kausap, madaling kausap, buwisit. So, pwede mo lagyan ng notes. Lagyan mo ito ng titrip lang, nag-trip lang. Walang pera. Walang pera. Yan. Bogus buyer. Yan. Pwede mo lagyan ng note. Yan, okay? Para pagka nag-message sa inyo ulit, alam nyo na nang titrip lang to or makikita mo yun naman sa history ng usapan ninyo. Okay? For those of you guys who are, anong tawag dito? In the service industry, like for example, you have, ang niran mo na campaign is lead generation campaign. No? You can click this lead stage, go to lead center, click mo yan. And then continue mo lang to. And then next. So mapupunta ka doon sa lead center. Your lead data is loading. So kapag meron ka ng number of leads na na-collect doon sa campaigns mo, lalabas yun lahat dito. Pwede mo silang hanapin based on the form you created. Ito yung ginawa natin kagabi. So you can sort them out via form na ginawa mo, or you can sort them via campaign na ginawa mo. Source, paid, organic, direct. So yan, pwede mo siyang anong tawag dito, i-sort. Assign to, kung inassign mo sa akin kung sino-sino yung mga inassign mo sa akin na leads, makikita ko yun dito. Halimbawa, inassign mo sa akin yung mga leads na yon. Pag kinilik ko yung pangalan ko, lalabas dito lahat ng naka-assign na leads sa akin. Make sense? And then you can also download it via CSV file. If you just click this one, download leads as CSV based on the current filters. And then mapupunta na siya sa Excel sheet or CSV file. Makikita nyo na yung leads doon. Okay? Now, balik tayo dito. So let's assume that this person is now a lead. No, you can add label here. You can put something like sabi niya dito sa notes kasi sa add note halimbawa kakausapin pa si Mrs.
kakausapin pa si Mrs. By December pa daw bibili. December pa siya bibili. Lagyan mo ang ganyan sa notes. Tapos, basta kung ano yung naging conversation nyo, tapos dun sa add label, pwede mong ilagay dito, dun sa add label, saan yun? Add label, lagay mo dito, December prospect. Prospect. Ayan. So, i-label ko siya, December prospect. Ayan. So, may December prospect na dito. So, para by the time of, pag dumating yung December, halimbawa, wala ka ng kausap, ibig sabihin, wala ka ng, anong tawag dito? Wala kang leads na kausap mo ng December. O balikan mo lang tong column na to, click mo yung labels, lalabas doon lahat ng December prospect mo. Pag kinilik mo yung December prospect, lalabas ito si users. So lahat ng users na tinag mo as December prospect, nandito sila lahat pababa. Okay, tapos isa-isahin mo na sila. Sir, based po dun sa usapan natin nung huli, tapos pupunta ka dun sa notes mo dito, sasabihin mo sa kanya, based po sa usapan natin, itatanong mo kay Mrs. or kakausapin pa si Mrs. 3 buwan na tayong magkausap, kinakausap mo pa rin si Mrs. Ano po ba? Magtutuloy po ba kayo? Parang gano'n. So, again, this is, kumbaga binigay na sa inyo ni Facebook yung, anong tawag dito, monitoring, nung inyong, anong tawag dito, nung inyong prospects inside the the Meta Business Suite. So pwede nyo siyang i-navigate doon. You can also navigate here dito sa All Tools, and then you can click here, Lead Center. Doon din ka mapupunta sa Lead Center po na yun. Ito. So lahat po ng leads po ninyo, yung intake, ibig sabihin lahat ng nag-submit dun sa form po ninyo, dito yung papasok. Tapos pwede siyang i-move qualified. Halimbawa, let's take this as an example. Mark as lead. Lead stage, mark as lead. And then intake, lalagay ko dito qualified. Ayan, qualified. So for example, qualified siya. So pupunta ako dito sa All Tools. Punta ako sa Lead Center. Ayun o, qualified na si Jose Maria. Makikita mo na galing siya sa organic, hindi siya galing sa paid ads. But if you check that this person is qualified, then you can see this person dito sa qualified na column. Now, if this person nag-convert na siya as a paying customer, you can drag them. You can move them, actually, yan. You can move them here. So, converted na siya. Okay, and then if you want to move another inch, let's say, converted or ano pa ba susunod sa converted? Wala na. Converted na. Or repeat customer. Pwede ka pa maglagay ng ad stage dito. Repeat customer. So, pwede yan. Balik lang natin dito sa intake. No? So, okay na siya. Alright. So, let me know if you have any questions there. But if not, we will go to the Ads Manager. And then I will be showing you guys the Ads Manager and Facebook Ads Library. Facebook Ads Library. All ads. Okay. So what I'm gonna do, I'm gonna switch it over dito kay ito, para meron tayong example. Okay, and then let me share my screen again. All right, so okay, punta muna ako sa Facebook Ads Library. You can actually check your competitors' ads kung ano yung nagra-run na ads nila right now. Diba, you have a competitor na natag mo as competitor, you can search their ads which
ano tawag dito? Ano yung niraran nila na current na ads. So for this demo, I'm just gonna type in, by the way, ito is ano, Facebook Ads Library. Pwede mong spy, pwede mong spy yung ads na nagra-run nila. So, search the Meta Ad Library. And then pagdating dito sa category, click mo lang to all ads. And then type natin Nike kunyari. Gusto kong i-check yung ads ni Nike na campaigns. So tingnan natin kung ano yung mga nagra-run nila na ads. Yan. So ito yung mga nagra-run nila na ads. So kita ko kaagad kung ano yung pwede kong gawing benchmark. No, and then pagdating dito sa Ads Manager, I can actually adjust my columns, reporting column. Pupunta ako dito sa dulo, i-click ko tong plus sign, and then add other columns. And then I'm just gonna remove everything here that hindi ko kailangan. So clicks all, tanggalin ko na to. CTR all, CPC all. Click-through rate, kailangan ko yan. Yung quality ranking, pwede mong isama yan. Engagement rate ranking, conversion rate ranking. Itong schedule, remove ko na to. It ends. Itong budget, i-move natin sa taas. And then amount spent, delivery, tanggalin ko na yan. Action, attribution setting, tanggalin ko to. Reach, impressions, pagtatabihin ko frequency, cost per result. CPM, link clicks. Tanggalin ko tong cost per click. Landing page view, lagay natin. Landing page views. Move natin dito. Pagkatapos kasi ng link clicks, landing page views, tapos add to cart. Uncheck natin to. Ayan, add to cart. After ng landing page views, katabi niyan. Tapos initiate checkout. Or checkout initiated. Tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Tabi natin to doon. Ano pa susunod? Payment info. Add payment info. Ayan. Uncheck. Tabi natin to dito. Next, link click. Katabi dapat ng link click itong click-through rate. Ayan, click-through rate. Ano pa ba? Quality ranking, purchase. Tapos purchase value, i-check mo yan. Tanggalin mo yung iba dyan. Ito lang, website purchase conversion value lang. And then move natin itong, yan, uncheck mo lang yan. And then ROAS, return on ad spend. Ayan. Tingnan natin kung kumpleto na. Amount spent, results, cost per result, reach, frequency, link clicks, click-through rate, landing page, add to cart, checkout initiated, payment info, purchases, purchase value, ROAS. Okay. For those of you guys, again, yung messaging campaign, and naririnig ako, medyo natanggal yata yung aking audio. Naririnig ba ako? Let me know guys kung ano hindi ako marinig. Anyway, for those of you guys na nagme-messaging campaign, ito lang kailangan nyo. Yung results. Sa results kasi, nandoon yung number of messages. Tapos cost per result, nandito yung cost per message. That's it. Yun lang yung kailangan nyo. And CPM, obviously, titingnan nyo dun kung magkano yung CPM na binabayaran ninyo. Now, pagdating sa website, kung meron kayong website, ito po yung mga data na kailangan nyo sa reporting column po ninyo. Magkano yung total ad spend ninyo? And obviously, kailangan nyo rin malaman kung magkano yung budget nyo per day. Halimbawa, 100 pesos per ad set. Yan, bawat ad set may 100 pesos kasi yan. So, ito, testing pa lang to. So, ang cost per, merong pumasok na isang purchase. So, ang cost per purchase is 1,016.09. That's the cost per result. So,
Dito guys, itong reach, let's assume na dumaan itong ads ni Nike sa ano nyo, sa newsfeed po ninyo. Ibig sabihin po, dahil dumaan yung ads ni Nike sa newsfeed po ninyo, itong reach na column, mag-aano po siya, magkakaroon po ng data. So, total number of reach, 2,000. Total number of impressions, mapapansin mo, 4,662. Tapos yung reach, 2,000 lang. And makikita nyo dito, 2,002 yung nasa baba yung total. Sa taas to 2,000. Wag kayong mag-ano rin dito. Wag kayong mag-base 100% doon sa report na binibigay sa inyo ni Facebook sa Ads Manager kasi skewed po yon. Hindi po siya 100% accurate. Although you get a ballpark figure of how many impressions or how many reach have you been able to get doon sa ad spend po ninyo. Now, ibig sabihin po noon, yung na-reach mo na 2,000 na katao, these are also the same people na nagkaroon ng impressions. Kasi makikita mo, 4,662 yung impressions mo and yung reach 2,000, ibig sabihin it's the same people na nagkaroon ng impressions. It's just so happen na nakita nila yung ads mo more than once. Kaya nagkakaroon ka ng frequency na 2.33. It's because out of 2,000 reach, nakita nila yung ads mo twice, more than twice, kaya 2.33. Ibig sabihin, anong tawag dito? Yung 2,000 na katao, dumaan na sa kanilang newsfeed more than once. Okay, kaya po 2.33 ad frequency. Now, the cost per 1,000 impressions or the CPM, ito yung unang tine-charge sa inyo ni Facebook, which is the CPM, cost per 1,000 impressions. It's telling you that for every 1,000 impressions, this is the amount Facebook is charging you, 217.95. Dito po sa Pilipinas, ang average CPM po is roughly between 250 to 200, is roughly between 250 to 350 pesos per 1,000 impressions. If meron kang CPM na below 150, maganda na po yun. Especially po kapag nag-optimize kayo for website conversions or website optimization nung campaigns niyo. Kasi ito website po ito eh. So ibig sabihin yung 217.95 ko average lang po 'yon. Hindi siya mahal, hindi siya ganoon kamura. So nasa average siya. Pero pag pumalo to ng 150 pesos pababa, magandang-maganda na yung magandang deal na yon kay Facebook. Yung ganung CPM. Now, tingnan niyo po, 'di ba natatandaan niyo yung sales funnel, yung embudo nung day 2? Pagmasdan nyo, yung sa out of 2,000 na reach or total of 4,662 impressions, out of those numbers, tingnan nyo, 60 lang yung nag-click papunta dun sa website ko. So mapapansin nyo na hindi lahat ng tao na nakakakita ng ads ninyo ay magiging customer po ninyo. Okay? Or hindi lahat ng tao out of thousands of impressions na generate ko, only a part of them will become your customer or paying customer. Now, the click-through rate, ang ideal click-through rate is at least 1% or above. So makikita mo dito, ang click-through rate ko is 1.29%. That means the average cost per click, or that means I am within the average cost, I am within the average click-through rate o yung CTR. Okay, across all industries, ang average click-through rate is at least 1%, 1 to 2% or above. Mas maganda kung mas mataas. Okay? Now, pansinin nyo, out of 60 link clicks, ang umabot lang dun sa landing page ko is 33. Okay? So, itong link clicks, di ba nagkaroon ng reach dahil na-reach ako nung ad ni Nike. Okay? And the thing is, when I saw
ito halimbawa shop now, kinilik ko yung call to action button, kinilik ko yung shop now. Kaya po siya nagkaroon ng link clicks na column. So counted yon as number of link clicks dun sa column na yon. Kaya pagdating dito, dahil na-click ko yung call to action button, nag-load yung product page niya. Ito, yung product page na to. Then, mara-record din siya as landing page views. Ito na siya. Kung mapapansin nyo, 60 yung nag-click pero only 33, half of them, almost half of them, or yes, half of them only made it through the landing page. Yung iba, nag-back out na. Ibig sabihin, baka matagal mag-load yung page, kaya nag-back na sila. Kaya only 33 of them made it through. Kaya landing page views. Ngayon, wala kayong nakikitang adds to cart or checkout, add to cart, kasi landing page po itong ginamit ko dito. Hindi kamukha nitong sa Nike na meron siyang add to cart. Doon sa landing page na ginawa ko, wala siyang add to cart. Diretso na siya sa checkout page or doon sa payment info. So, kaya wala kayong nakikitang data dito sa adds to cart. Okay, doon sa, kaya may lumalabas na checkout initiated kasi meron akong ginawang tracking doon sa sales page, kaya makikita mo yung checkout initiated. Okay? And so makikita mo checkout initiated, add to bag or add to cart. So halimbawa 8.5 add to bag. Ayun, so nag-add to bag na ako. Pag kinilik ko yung checkout, magiging checkout initiated po yon dito. Lalabas yun dito sa checkout initiated. Pagdating ko dito, pag sinelect ko na, lalagay ko na yung full name ko dito, last name, pinil out ko na itong lahat ng ito, then this column will pop out. Ads of payment info. Kasi naglalagay na ako ng payment information ko. The same as kapag bumibili ka sa Shopee, Lazada. So, ang tawag po doon, kung pag nilagay mo na po yung information mo dito, ang tawag doon, ads payment info. Okay, ito na yung column na yon. Okay, now, nakompleto ko yung, nilagay ko yung payment info ko dito or nagbayad ako ng GCash, GrabPay, whatever payment method I have selected. Then, magpa-fire na po yung purchase. Okay, nag-fire na po yung purchase na event. Then, ang susunod na po noon, makikita yung conversion value kung magkano. Halimbawa, ang conversion value nito is how much? 23,504. So, yung value po na yung lalabas po dito sa purchase conversion value. Hindi nyo nakikita kasi landing page yung ginamit ko dito. So, may mali dun sa tracking. But I'm able to, at least I'm able to track the number of purchases. So, sa back end ko siya tinitingnan. Kasi hindi siya reliable yung front end ni Facebook, itong dashboard. So, may mga advanced tracking doon katulad ng, anong tawag dito? Katulad ng triple whale or high ROS, pero mamahal ng mga tools na yon. So, hindi ko kailangan yun. So, ayan. So, yun yung customer journey. Plus, let's say for example, 23,504 yung total ng revenue. Then, I was able to spend, total ad spend ko is 1,016.09. Para makalculate ko yung ROAS ko, 23,504 divided by total ad spend na 1,016.09. 1,016.09. Then ang return on ad spend ko is 23.13 or 23.14. Ibig sabihin 23 times bumalik sa akin yung ad spend ko na 1,016.09. Iko-computein po natin to tomorrow. Gagamitin natin yung Facebook Ads Calculator para magkaroon po kayo ng idea if you are profitable sa Facebook Ads or not. Okay? Yung Facebook Ads Calculator, again, nandito po sa forum po natin. Punta lang kayo sa website ko. Sa forum, pwede nyo ditong i-search calculator.
Calculator. Pag kinilik nyo po yan, enter, lalabas po yung Facebook Ads Calculator. Kinilik nyo to, download. Ito, download, mapupunta kayo dun sa Facebook Ads Calculator. Okay, pag-uusapan po natin yan tomorrow. Okay, I'll be sending you over again the link to the forum para magkaroon kayo ng anong tawag dito? I-save nyo na po yung link na yan para anytime na may questions po kayo. Ito, kamukha nito ni Sevid Rider. Ayan, big fan sa not accepting GCash. Ayan, so sinasagot ko po lahat yan. No? Ako po sumasagot dyan. Walang staff na sumasagot dyan. Ako po mismo sumasagot dyan sa mga tanong po ninyo. So make sure na you publish all your questions dito po sa forum po natin. No? Kasi yung ano po natin, yung Telegram po natin, i-dissolve ko na po siya by December of this year. So I'll be answering all your questions dito sa forum. All right. I'll be answering questions. Let me see. Si Jomel, Coach, kapag natingin ako sa Ads Manager using phone, may nalalabas na 1 fragmentation recommended. Yung isa, ad set performing well, 1 recommendation. Okay. Sir Jomel, kapag nasa testing campaign ka pa lang and then tinatanong inaano ni Facebook na there's a recommendation to combine the ad sets, do not combine the ad set if nasa testing ka pa lang. But if nasa scaling ka na, probability nun, combine them at your own risk. When I say combine them at your own risk, dalawa lang kasi ang pwedeng mangyari doon. If you combine them, pwedeng gumanda yung takbo, pwedeng mag-optimize ng mas maganda, or masira yung campaign mo. Yung tipong dati maganda naman, tapos bigla-bigla wala na. Hindi na siya, wala nang resulta na bumabalik sa'yo. Biglang nag-decline yung sales. Okay? So, the next thing will be, kay Sir June, Coach, sinisingil rin ba ni Meta ang landing page and link click besides sa CPM na 2.207? Yes, Sir June. Magbe-base po yung computation nung cost per landing page view mo and cost per click mo based dun sa number of CPM na charge sa'yo. Ibig sabihin, out of 4,000 impressions, ilan doon yung nag-click, mako-quantify yun ni Facebook kung magkano yung i-charge sa'yo per landing page view, per cost per link click. Maka-quantify po ni Facebook yan. Meron akong 200 daily budget. Excess na po ba ako sa budget? Hindi po. Mababa pa nga po yung 200 budget eh. Testing pa lang yun. Pagka nasa 200 pesos budget ka pa lang, nasa testing ka pa lang. How much more? May client ako ngayon, nasa 80,000 per day kami. Diba? So, yung 200 mo, sir, kaperanggot lang yun. Ano lang siya yung, anong tawag dito? Karayom lang siya nalaglag. Sipin mo, may client ako ngayon, 80,000 pesos per day yung ginagastos namin. Times 30 days mo yun. 2.4 million for 1 month. Ang forecast ko na total ad spend. Around 2.4 or 2.5 million yung forecast for the month of October. Kasi scaling na kami. So pag tuloy-tuloy na yung pasok ng sales, kahit bombahin mo ng bombahin yun. Okay? So again, nag-umpisa lang din yun sa 100 pesos, Sir June. Okay, 100 pesos pa 100, 100, tapos ngayon scaling na kami. 80,000 pesos na kami per day. Okay, how to add metric columns po. I'm not sure, Sir Manuel, kung na-lead ka ng pasok. You can watch the recordings, but just to give you the idea how to adjust the reporting columns, punta ka lang dito sa Ads Manager mo, move mo lang to, and then there's a plus sign here, and then customize columns, and then you can adjust this. You can actually move this reporting column based on your preference. If you click apply, pagpunta mo sa custom, you can actually save it, and then you can name it yung preset mo. Halimbawa,
Clarence preset. Ayan, meron para pag kinilig ko, alam ko, ayun, alam ko na itong set na to akin to, yung Clarence preset. Ayan. Ito yung default performance in clicks yan. So lahat ng data lalabas. Pero pag yung sarili mong column preference, ito Clarence preset, ito yung akin. I hope nasagot ko yung tanong ni Sir Manuel. Pag scaling na coach, nag-adjust ka ng budget, nagre-reset ba yon? Kapag nakalagpas na siya ng pag lumagpas na siya ng ang tawag dito ng learning phase, kapag nakakompleto na siya ng 50 conversions or 50 purchases, kahit bombahin mo na yan. Pero pag hindi pa siya nakakakompleto ng 50, magre-reset yun. Nagiging unstable yung kanyang algorithm. Tapos, yung dating cost mo na 10 pesos, umaakyat siya. Nagiging 50, nagiging 60, whatever. And then minsan, wala nang pumapasok. Okay, so, ako laging ganun. Pag inaantay ko muna mag 50 conversions, tapos kung magkano yung cost na pumapasok, binabantayan ko, ROI ba kami, positive ROI. Pag negative ROI, kontrolado yung budget. Pag positive yung ROI, yun. Super saya na ako nun. Bomba na yung kumbomba. Sabi ko nga sa'yo, darating yung by next month, baka mga 150K na kami per day. Per day hindi siya per month. So, pag na-reach mo kasi yung 50 na yun, yung threshold na yun, tapos nag-stable yung cost mo, kasi yung cost mo babantayin mo dun eh. Pag yung cost mo nag-stable, kahit bombahin mo ng malaki yun na budget. Jomel, Coach, sa ad library, kapag wala kang makita na katulad ng ads mo or same product na binibenta mo, paano po maghahanap sa ads library? I-type mo yung keyword. Halimbawa, yung keyword is, let's say, motorcycle. Let's say, bags. So, lalabas yun. Para makita mo yung mga competitors mo doon. Okay? Kung anong industry ka. Sir June, yung 100 po ba na budget pag nag-click po at nag-convert sa winning ads, yan na po ba yung sign para mag-scale ng budget? Sir June, ang sign po para mag-scale ng budget kapag nakompleto mo na yung 100 conversions in one ad set. In a single ad set. Okay? Nandoon yung framework doon sa 100 pesos Facebook ad strategy. You can use that framework kapag nagte-test and scale ka. Okay? Para kasi ang ginagawa ko doon sa testing ko, hindi ko na ginagalaw yun. Yung testing ko as is na yun, yung 100 pesos ko, kahit mag-learning limited yun, okay lang yun. Ang ginagawa ko, dinuduplicate ko yun into a new campaign with 1,000 peso budget. Okay? So, running na yung simultaneously yung 100 pesos mo plus yung 1,000 pesos mo na new campaign, running simultaneously. So, bali 1,100 ang running na budget mo. Simultaneously yun. Kahit nag-learning limited na to, so binobomba ko na, inaantay ko tong 1,000 peso budget na magkaroon ng 50 conversions before ko siya bombahin ng mas malaking budget. Si Miss Sarita, Coach, alin po sa metrics ang pinaka-importante to decide when to stop or patuloy ang ads? Pinaka-importanting metrics, number 1, your return on ad spend. Kapag ka nagkakaroon ka ng ROI, that's the very important metric. Kung positive yung ROI mo, you have spent 10,000 pesos and then you get 50,000 pesos back, then that's positive ROI. Diba? Kasi naglabas ka ng 10,000, bumalik sa'yo 50,000, 5x yun. No? Kasi 50,000 divided by 10,000, that's 5x. Tama ba yung computation ko? 50,000 divided by 10,000, that's 5x. Tama. So, pag-uusapan natin yan, Miss Zerita, by tomorrow. No? Using the calculator. Coach, sa paggamit ng sales funnel, ano po mas maganda gamitin? Performance goal para sa mas malaki ang sales. Kapag sales yung gagamitin mo, Sir Earl. Okay, kapag ka nasa industry ka, nasa physical product ka, nasa e-commerce industry ka, sales ang gagamitin mo. Okay?
Kapag other industry ka, halimbawa, kumbaga, high ticket product yung binibenta mo, then you will be needing a lot of leads so that you can convert them into a sale sa back end using email marketing, SMS marketing, chat marketing. So maraming ways. Paano po kaya maganda ilagay na target pag automotive Ford brand po? Targeting o di yung Sir Bernard, i-target mo yung Ford na interest targeting. O kaya you can also target your competitors' interest. Diba? Kung Ford ka, edi you can test na Ford targeting na ad set tapos Toyota na targeting. O kaya naman yung other competitors mo, so magkakaroon ka ng maraming variations ng ad set. If I were you, Sir Bernard, you focus on your target persona. Do not focus too much, do not spend so much time on your targeting. Okay? Kasi yung targeting mo, kung swak yung offer mo, targeting will follow. Well, I'm not saying na wag kang magkaroon ng targeting doon sa ad set. Better pa rin if you test, A/B test. When I say A/B test, always be testing. Okay? So, kaya nga po meron akong broad open audience, tapos meron akong targeting, different targetings. So, i-qualify mo yung per ad set. Coach, if sa real estate, applicable ba yung ginagawa mong mga columns since hindi naman agad makikita ang conversion? Depende po, Ma'am Malu, kapag may landing page kayo or may website kayo, applicable yung columns. Pero pag nagme-messaging campaign lang kayo, 3 lang ang kailangan mo. Number of messages, quality of messages, cost per message. Kung messaging campaign na lang. Pero kung meron kang landing page or kung meron kang website, then applicable po yung columns na yun. Okay, Sir Michael, Coach, last night I started an ads on Ads Manager, pero I'm not sure kung saan binabato ni Facebook yung ads. Makikita mo yun doon sa sa reporting column. I'm not sure kung ano yung tanong mo, saan binabato ni Facebook yung ads. Is it the geolocation, yung geo-targeting mo ba? When I say geo-targeting, yung location ba? Yung ba yung tinatanong mong saan binabato? Or yung messages, saan pumapasok? Yung messages, dun sa sa Meta Business Suite, dun ka pupunta. Dun makikita yung messages. Dun binabato yung message. Kung gumamit ka ng Facebook lead form, sa Facebook lead center mo yun makikita. Okay? Yan po yung tinuro ko kanina. I'm not sure kung late kang pumasok but you can watch the recordings. So kung Facebook lead form ang ginamit mo, sa lead center siya papasok. Kung messaging campaign ang ginamit mo, sa Meta Business Suite siya papasok doon sa inbox. Okay? Miss Gail, meron po kayo ads course na may internship? May dalawa akong interns ngayon na kinuha ko. It's because they have provided value. Meaning nag-reach out sila sa akin. Tapos basta creative sila nung nag-reach out sila eh. Parang they provided value muna eh. They are hungry for learnings. Sa learnings, I mean. Kaya ako sila kinuhang intern. Before nag-broadcast ako that I'm looking for interns. But it turns out yung mga nag-apply as interns, hindi sila seryoso. So, wala silang drive to pursue the internship. So, hindi na ako nag-broadcast ng internship. Pero if you are creative enough to catch my attention, katulad ng dalawang kinuha kong intern, then I can accept you as an intern. And once you are able to complete the course outline, or you are confident enough
to apply what you have learned inside the academy, I will issue a certificate plus a video testimonial that certify kumbaga sine-certify ko na galing ka sa academy ko and then you know what you're doing. And mind you, I'm not giving away certificates. I'm not other course creators na you get you get certificate just like that. Kasi ang rationale ko doon, if habol mo lang certificate, madali lang eh. Enroll ka tapos hindi mo papanoorin yung course, may certificate ka just for the sake of showing the certificate to your clients without the knowledge. Alam mo yun, ang dami nag-i-enroll dito, may certificate ba? Wala. Unless na lang na makompleto mo yung digital scientist course and ma-prove mo sa akin na you know what you're doing, and then I'll get to 1 hour with you to maghahap ako ng at least 1 hour. I'll be asking you a series of questions, and then if you are able to demonstrate or answer those questions, I'll give you the certificate, not just certificate plus video testimonial that you graduate ka ng academy. Okay, Miss Gail. Sir Michael, I started receiving calls sa mga bata tapos mga spammer na which hindi nangyayari to sa previous Boss Ads ko, personal page ko. Thank you. Sir Michael, you attract spammers because your ads are so generic, broad. Okay, I'm not saying na hindi ako nakakatanggap noon. Nakakatanggap din ako noon. Actually, yung isang client ko, nag-run kami ng ads, ang daming basura, so pinatay namin. And then we analyze the data, we shift the messaging, and then we are about to launch it again. So ganun talaga. When you're kahit ako na alam mong kumbaga I've been doing this for years already. I'm still getting basurang leads. But what are you gonna do? I-analyze mo yung data, sino-sino tong mga to, bakit pumapasok, then make the changes. Ganun talaga. Wala kang magagawa. You make the changes. You make the changes. Anong mangyayari pag pinalitan ko tong headline na to? Anong mangyayari pag pinalitan ko tong copy na to? Anong mangyayari pag ito yung video na pinapanood ko sa kanila? So, you test and verify. Test and verify, walang katapusan yun. Until such time na makuha mo yung tamang timpla, then pag nakita mo na quality na yung pumapasok, then na-verify mo na yun yung offer na nag-work, tsaka mo lang siya i-scale. Okay, coach, nabanggit mo po yung targeting persona, saan po yun kukunin or paano po yung gagawin? Junie, ito po yung free tawag dito, free training. Ito, marami kang matututunan dito. Share link, nasa forum. You can watch this, you can save this sa phone mo. Panoorin mo yan and then you can create your target persona. Itong, sorry, mali. Ito pala, sorry. Ito. Persuasive AI copywriting. Ito. Share link. Ito pala, sorry. Iba pala yan. Ayan. Pag-create ng target persona, nandyan po yan. Next natin is June, ano po action or take nyo sa mga spammer ng ads or phishing email? Wala tayong magagawa doon, Sir June, kahit ako nakaka-receive doon. Do not click the link. Huwag nyo lang i-click yung link, i-ban nyo, i-delete nyo or ipasok nyo sa spam folder. Pwede yun. Actually, itong nasa yung kay Gail ba yun? Kay Miss Gail, itong nag-message, alam ko spam to eh. Dito sa inbox. Alam ko spam tong loko na to eh. Ayan Dear agency, I'm getting in touch with you for Upvote marketing services. Ayan to facilitate the process, I will share relevant information about our brand. Pag binigyan ka ng link na ganito, download. Delikado yan, guys. Tapos merong password, ganyan.
Itong mga tipong ganito, dapat nito binabasura, move to spam or delete. Kasi spam 'to. So, move to spam mo siya, ayan, dahil spammer 'yun or scammer. May phishing ano 'yan, phishing, link na binibigay. Yung link na 'yun, yung pinakita ko sa inyo, phishing link 'yun. Thank you, coach. What I did, I turned it off today, both sales and leads. Just follow the recorded videos. Thank you. Yes, kapag you're getting basura, you turn it off and then make the changes. Is it the copy? Is it the headline? Is it the offer? Is it the the landing page or is it the website? Doon, marami kang kailangan mong i-test yun. Coach, ano, alas ko lang po, meron bang discount coupon na pwedeng ilagay sa pag-checkout pag mag-avail po ng advanced lesson po? Wala po. Wala tayong promo ngayon. Doon sa, anong tawag dito? Dito, if you want to learn the digital scientist course, kasi pa dito sa digital scientist course, pag pumunta ka dito sa online courses, discounted na to. Yung 10,499 mo, you'll get everything kapag nag-enroll ka dito sa expert level. Lifetime coaching na to, guys, yung expert level. Pag dito 10,499, you get to get the advanced, you get to get the Facebook 100 pesos Facebook Ads strategy and etc. Okay, si Sir Mark, mga totoong tao accounts kaya yung nag-comment ng wow, nice, etc. Puro ganun ang comment minsan, ang dami nila. Pag ganun, stop na ang ads at recreate ng ad targets. Depende, Sir Mark. Pwede mong pwede mong i-stock yung profile nila. Kasi baka mamaya bot lang yun or ano yun, spammers. Kailan po kayo magkaka-live training? By Saturday. Meron akong bi-monthly coaching calls ngayong Saturday. So if you want to join the bi-monthly coaching calls, every twice a month kasi yun, bi-monthly coaching calls ako. You can ask questions live. Coach, nag-run ako ng ads last night 12 AM tapos ngayon may nakalagay po na learning beside ads set. Normal po yun. Juni. Ibig sabihin nun, nagle-learn na siya. Inaaral ni Facebook yung audience mo. Inaaral ni Facebook kung para kanino yung ads mo, para kanino yung video mo, para sino yung nagre-resonate sa copy mo, nagle-learn siya. Sooner or later makikita mo yan dyan, learning limited. Magkukulay orange yan. Ibig sabihin nun, ito yung sinasabi ko sa inyo na na-saturate niya na yung audience size mo based doon sa current budget mo. Yung mga live training po ba, magno-notify po ba sa amin yon? Yes, Miss Malu. Kapag ka nag-upgrade po kayo dun sa digital scientist na course, magno-notify, magsisend po kayo ng email. Tapos may separate GC po kasi yon. Yung mga nag-upgrade po sa digital scientist, separate po yung GC nun. So makaka-receive ka ng notification sa GC plus makaka-receive ka ng notification sa email. Okay? So yun lang, guys. Thank you so much for joining this lesson. I hope mga ilang days po usually ang learning stage. Depende po. Depende po yun, Juni. Minsan kapag na-quantify na ni Facebook yung data, mas mabilis. Minsan 2 to 3 weeks meron. Minsan umaabot ng isang buwan mahigit. Depende. Hindi ko mabibigay sa iyo yung eksaktong time frame. May lifetime coaching assistance din po ba yung advanced senior? Wala po. Ang meron lang po, Estorino is yung digital scientist. Yung senior specialist, purely recordings na lang po yan. Okay, magkano po upgrade, coach? Yun po yung Sir Jomel, 10,499. Ito po, when you upgrade sa 10,499, you get all these courses na nakikita mo except dun sa face-to-face training tsaka one-on-one coaching. So you get all these courses plus bi-monthly coaching calls kasama ka dun sa
bi-monthly coaching calls. So you can ask questions live based doon sa natutunan mo doon sa recordings or yung nasa dashboard ninyo. After turning it off, ads, we can delete it, right? Do not delete. Bakit, Sir Michael? Kasi it's your data. Kapag dinilit mo yon, tapos you want to go back to your previous campaigns, saan ako nagkamali? Where did I go wrong? Wala kang benchmark kasi dinilit mo. Paano ka magkakaroon ng benchmark? Ito pala, kaya pala ako pinapasukan ng basurang leads kasi ito yung ad copy ko. Kaya pala ako pinapasukan ng basurang leads kasi ito yung headline ko. Paano yun kung dinilit mo? Wala kang benchmark. Saan mo kukunin yung data? Bayad mo yun eh. Bayad mo kay Facebook yung data na yun eh. Bakit mo i-delete? Gets? Limited lang po makukuha ko na leads during the learning stage. Yes, most probably. Kasi mababa yung budget mo. Nag-boost po ako kagabi, then waiting ako sa results, pero nakalagay target, get more website visitor, kahit naman po yung target ko. Mali po yung ano mo, Miss Mary Grace. Mali po yung conversion location mo. Okay, yung conversion location mo, pagpunta mo dito sa Ads Manager, marami po yung conversion location na yan. Halimbawa, punta ka sa leads, continue, manual leads campaign, continue. Pagpunta mo sa ad set level, malamang nandito ka sa website. Kung wala ka namang website, dapat messenger ang select mo. 'Di ba? Kung wala kang website, messenger dapat. O kaya instant forms and messenger. So nagkakaroon ka ng error kasi nga baka website yung sinelect mo. Gets? Okay, so need ko po mag-increase ng budget, coach? Depende. If you are what? Ano nga ulit yung tatlong kailangan mong bantayan when running messaging campaign? Sino nakakaalala? Kasi ang tanong ni Junie, kailangan ko na ba mag-increase ng budget? Depende, dun sa tatlo na yon. Number of messages, na-quantify mo ba? Quality of messages, na-quantify mo ba? Cost per message, na-quantify mo? Pag na-quantify mo yung tatlo na yon, it will give you an idea if you are going to increase or not. Yung data learning po ba is ad set level or tumatawid po sa cross campaigns? Ad set level po. Okay, so yun lang guys. Thank you so much for joining this call. I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. and then we'll be discussing the Facebook calculator. All right? Para masagot na yung tanong ni anong tawag dito? Si Junie, kung mag-i-increase daw ba siya ng budget. So sasagutin natin by tomorrow kung mag-i-increase siya or hindi. Okay, so thank you so much everyone and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you guys and ipapasok ko tong recording tonight. Hopefully tonight. Yes, thank you. Bye-bye.